Bumili pa siya ng sigarilyo. Nagtambay lang talaga siya dyan. Nagtambay lang siya dyan sa bandarian. Na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Personal na nakaharap ni Arnolfo Milo si Ricardo Hernandez, driver ni dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral, ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnulfo ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Kasunod ng balitang pagpapakamatay ng dating DPWH official, binalikan ni Mang Arnolfo ang naging encounter kay Hernandez. Aniya, naging palaisipan sa kanya kung bakit hindi agad binalikan ng driver ang dating opisyal gayong iniwan niya itong walang kasama. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw doon sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila, na nakataas pa yung paa, na parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa sabi, nasilip ako dito. Sinilip ko dito. Ganun lang. Baka pagod yun. Ayon naman kay Aramay Ginangan, bumili lang naman aniya si Hernandez sa kanilang tindahan at ordinaryo lamang naman ang ikinikilos ito. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin po. Sa salaysay naman ni Ben Faustino, sa kanya mismo nagtanong si Hernandez at hinahanap nito ang iniwan niyang amo sa lugar. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos, nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, nakaparada ako doon sa bandaron, sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko? Sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuan. Wala naman, sabi naman niya. Samantala dumami ngayon ang nag-oosyoso sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kunyari, magpapagas yung mga motor o mga sasakyan, magtatanong lang kung saang banda nahulog si Ma'am Cabral. Curious lang, tinignan ko kung gaano kalalim. Pag ganyan kasi kalalim, eventually sigurado mortality rate ko mataas. Nauna nang nagpahayag si Interior Secretary John Vic Rimulya na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral at mayroon aniya itong seryosong intensyon na kitlin ang sariling buhay batay sa lumabas na resulta ng inisyal na investigasyon. Ganun pa man, sinabi ng Philippine National Police na kailangan pa ring hintayin ang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya bago magbigay ng konkretong konklusyon sa insidente. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.